special non-working holiday. If the employee does not work, he does not get paid. But if the employee works, he gets additional 30% doon sa kanyang first 8 hours. Now, as I said, if the special non-working holiday falls on the employee's rest day, the policy is no work, no pay. If the employee does not work, he does not get paid. However, if he works, he gets 50% premium pay. So, assuming na ang kanyang ang kanyang sweldo for the day above the minimum, halimbawa ay 800, no? So, if he does not work, he does not get paid. No work, no pay tayo. But if he works, he gets additional 50%. So, 800 plus 400. Yun yung kanyang gross income for that day. Kasi there are two occasions, special holiday at saka rest day. Ngayon, yan po ang policy natin. That's the computation. Now, if the employee works overtime on a day which is supposed to be his rest day, at the same time special non-working holiday, ang overtime rate niya ay 30% of 150%. Bakit 150%? Kasi yung 50% is the premium pay for 8 hours, no? So nag-overtime siya, yung hourly rate niya, additional 30% doon sa 150%. I think you already know that. Now, the question is, ano ba ang special holiday, non-working holiday, at ano naman yung regular holiday? Palagi bumabagabag sa kaisipan ng mga Pilipino yan eh. Di ba? Kasi, mahirap naman talagang tandaan lahat yan. But my tip to you is you memorize Article 94. Lahat ng naroon sa Article 94, yon ay regular holiday. Pag wala dun sa Article 94, unless it is provided for by a special law, then special non-working holiday lang yan. Maliwanag tayo, Bakit kailangan malaman natin yan? Because if it is a regular holiday, if the employee does not work, he gets paid 100%. If he works, 200%. Doble. But special non-working holiday, the policy is no work, no pay. And if the employee works, he gets, as a general rule, 30% lamang, or kapag nataon na rest day niya, 50% ang premium pay. So nationwide, we have 3 special non-working holidays. All Saints Day, araw dapat ng mga abogado ito, di ba? Kasi walang Lawyers Day. Meron Teachers Day, Grandparents Day, Father's Day. Walang Lawyers Day. Suggest kaya natin na maging November 1 ang Lawyers Day. Kasi All Saints Day. At wag ka, yan po ang birthday ng Labor Code. No? Nag-take effect ang Labor Code November 1, 1974. So kasintanda pala natin ito. O baka ako lang. Okay? And then you have the last day of the year, December 31. Ipit na kasi. Regular holiday in December 30, yung January 1 regular holiday, may gusto ba bang pumasok ng December 31? Di ba? Except yung mga nasa frontline, kung tawagin. And then, syempre, yung day when Ninoy Aquino was assassinated dyan sa Manila International Airport, na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport, yan ay August 21, but it is celebrated normally on a Monday nearest August 21. But as of now, parang eksaktong August 21, Now, for the Catholics, merong December 8. Ito yung Immaculate Conception Day. Special non-working holiday yan. Again, ang rule natin, pag ang empleyado hindi nagtrabaho, wala siyang bayad. Pag nagtrabaho siya, meron siyang 100% plus 30% premium pay doon sa 8 hours of work. Okay? Now, sometimes, at ito naman ay palaging ginagawa, hindi lang sometimes, the President may declare certain days to be special non-working holidays like Chinese New Year. Lagi naman tayong inaaway ng China, dapat siguro diyan Korean New Year na lang. Okay, Japanese New Year, Anyway, sa gobyerno marami naman ang Korean, Pagka may project, magkano Korean? Paano Korean? Di Korean na lang, Ngayon, EDSA Day, February 25. Alam nyo,
Itong nakaraang taon, hindi dineklara ng Pangulo na holiday yan eh. Ang justification, kasi Sunday. Eh ako naman, kahit naman dideklarang holiday yan, unawain na lang natin ang Pangulo. Di ba? Ikaw ang lumagay sa katayuan niya. February 25, 1986, pinalayas ka sa Malacanang kasama ang pamilya mo. Ngayon, ikaw ang presidente, gusto mo pang alalahanin yan. Sige nga. Di ba? O, yun. So, may dahilan. Okay? And then, darating na naman yung Holy Week. Ito yung holiday na ayaw ni President Erap. Kasi nagsisimula daw ito Domingo de Ramos, palaspas ano. Sa tatapos Sabado de Gloria. Nako po, walang man lang Joseph ano. So yung Black Saturday, yon ay special non-working holiday. Normally dinideklara ng Pangulo yan, ano. Tapos yung November 1, di ba special non-working holiday? Sometimes walang gusto magtrabaho ng November 2. So special non-working holiday din as declared by the President kasi may mga lugar pa sa Pilipinas. Ako, I for one, I know na sa Angono Rizal, November 2 ang pagpunta nila sa mga sementeryo, yung mga taga-Taal na taga-Angono, ano, pero yung mga bago doon ay syempre November 1. And of course, mga namamasko, ano, December 24, these are special non-working holidays. So again, no work, no pay, but if the employee works, he gets additional 30%. Yun yung special non-working holiday. Ito yung pinapamemorize ko sa inyo. Article 94, holiday pay. Ano ba yung holiday pay? Ay lahat ng workers daw, except yung mga retail and service establishment regularly employing less than 10 workers. Okay? So pagka 10 pataas, hindi na sila exempted dito sa holiday pay. But again, kailangan ng kumuha ng exemption para hindi sila magbayad. Otherwise, hindi cannot do that unilaterally. Di ba? Kasi akala ng iba, pagka 9 lang ang employees niya, hindi ko na kayo babayaran ng holiday pay kasi exempted ako eh. Asan yung exemption mo? Para official, punta ka sa Department of Labor, hingi ng exemption. So, pero pwede namang magtrabaho, no? Pag ang empleyado hindi nagtrabaho, babayaran siya ng 100%. Pag nagtrabaho siya, doble, kaya 200% ng kanyang regular rate. Di ba? At sa Pilipinas, napakarami nating holidays eh. January 1. And then, darating pa yung Monday, Thursday, at saka Good Friday. Ito yung Holy Week. Both are regular holidays. Siyempre, yung araw ng kagitingan, April 9. Bakit nga ba magiting? Nung panahon na bata pa kami, ang tawag yan ay the fall of Bataan. Bakit ngayon kagitingan? Sino ba talaga magiting? Yung na-fall o yung pa-fall? Diba? Minsan yun ang katanungan. Pero sabi nila, di bali na raw mahulog ka sa kanal, wag lang sa isang tao na hindi naman ikaw ang tunay na mahal. Pero nung nakaraang panahon, pagka nahulog ka sa kanal, may 80K ka eh. So parang okay na, ano? And then, huwag kakalimutan, kaya tayo may ganitong subject kasi may Labor Day, may Labor Code. Di ba? So Labor Day, araw ng paggawa. Yan din yata yung araw ng mga nanay na mga anak, ano? Labor Day. At ito naman yung mga katulad ni Morissette at saka ni Sherin. Ano? Sabi nila, gusto ko nang bumitaw. Ayan, Independence Day yan. Araw ng kasarinlan. Then pagdating ng August, yung last Sunday, pero normally, yung Monday na kasunod, yun ang holiday. Yan yung National Heroes Day. And then, marami-rami na, isa sa ulo ninyo yan. For our Muslim kababayans, you have Idul Fitr and Idul Adha. These are two regular holidays under special law. Okay? So, depende ito sa Muslim calendar kung kailan yan. Ngayon, may balita na ba tayo kailan yung Idul Fitr at Idul Adha? Kasi walang pasok yan. Pag pumasok ka, abay doble ang bayad sa'yo. Pwede ka pumasok, may bayad ka. Kung nagtatrabaho ka, pag estudyante, walang allowance yan. Okay? And then pagdating ng November, you have Bonifacio Day. Ito ay birthday ni Bonifacio, November 30. Okay, nag-aalay sila ng bulaklak doon sa Bonifacio Monument, diyan sa monumento, sa Caloocan. At yun daw ang dahilan kung bakit yung LRT hindi nakadiretso doon sa Valenzuela.
Bakit? Nasa gitna si Bonifacio, sabi niya, hanggang diyan ka na lang. At may hawak na tabak, di ba? Di natakot yung LRT, lumiko na lang doon sa EDSA. Anyway, and then, syempre, Christmas. Patatapos lang. Malapit na naman ba ang Pasko? Naku. Sa Pilipinas, sana araw-araw ay laging Pasko, di ba? And then, syempre, yung death anniversary ni Rizal. Hindi niya birthday yan. Ang birthday ni Rizal ay June 19. Now, the day designated for holding a general election, 94 paragraph C, ay holiday. Kaya lang for the longest time, napapansin natin dyan, ang Department of Labor dinideclare a special non-working holiday. That's wrong. Kasi statutory construction, nakalinya siya sa regular holiday. Malaking kaibahan nun kasi pag hindi ka nagtrabaho at diniklara lamang na special non-working holiday, hindi ka mababayaran. O pag regular holiday, hindi ka nagtrabaho, babayaran ka. Wala namang nagre-reklamo na kasi nga naman, for the longest time din, ang mga manggagawa, kahit hindi magtrabaho, binabayaran naman. Di ba? At saka, kahit naman siguro hindi bayaran, wala pa rin gusto magtrabaho. Pag nagtrabaho ka, minimum wage, 695. Pag bumoto ka, 5,000. Bakit ka pa magtatrabaho? Di bumoto ka na lang. Diba? Katas pa ba ng flood control yon? I don't know. Now, itinatanong paminsan-minsan sa bar exam, paano kapag ka ang dalawang regular holidays ay pumatak sa isang araw? Two regular holidays falling on the same day. Nangyayari yan. Kaya lang, the last time it happened was 2020. Yung April 9 ay Good Friday. Kaya hindi natin naramdaman because we were in a complete lockdown. Hindi ba? Yung mga early days ito ng COVID lockdown na wala pang vaccine. Kaya nga dapat noon sana si Pacquiao daw ang naging presidente kasi kung naging presidente siya, wala tayong problema sa virus. Kaya siya ang boxing champion. Di ba? Kaso hindi yata Anyway, so minsan, araw ng kagitian, April 9, falls either on a Monday, Thursday, or Good Friday. Ano ang rule natin dito? Sabi ng Department of Labor, as of 2023, kapag ka ang empleyado hindi nagtrabaho, 200% ang sweldo niya. If the employee works, he gets additional 100%. Marami pa rin kasi ang naniniwala, may mga narinig pa rin tayong mga lecturers, na pag hindi raw nagtrabaho, 200. Pag nagtrabaho, 400. Kasi in case of doubt, resolve in favor of the worker. Hindi naman tama yun. Why? Ang logic ho dyan, mga kapatid at kapanalig sa panampalataya, pag hindi nagtrabaho, 200, one for each holiday. Pag nagtrabaho siya, isa lang naman yung trabaho niya Kaya, plus 100 lang, hindi naman doble ang trabaho niya Lugi naman si employer. Remember the principle that while labor laws are intended to protect the workers, they're not intended to destroy or oppress capital. Okay? So, in 2010, itinanong ito sa bar exam. A worker at ABC company was on leave with pay on March 31, 2010. He reported for work on April 1 and 2, Monday, Thursday. Both regular holidays naman talaga yan. Is A entitled to holiday pay for 2 successive holidays? Yes. Yes, entitled siya. Hindi siya ma-entitled dyan kung absent siya the day before the holiday. Ang requirement kasi, the employee must be present before or immediately after a regular holiday. Pero, nililinaw ko lang, hindi po pwede na si employer i-require niya that the employee must be present both before and after the holiday. Mamimili lang siya. Kasi sabi ng Asian Transmission versus Court of Appeals, immediately preceding, meaning before, or after a regular holiday. Okay? So kung ang policy ni employer ay before the holiday present ka, pag umabsent ka, wala kang bayad na holiday pay. Kung gusto mo mabayaran, pumasok ka ng holiday para doble ang bayad sa'yo. O kapag ang policy naman ni employer, present ka after the holiday,
umabsent ka, hindi ka babayaran ng holiday pay. Pero in general, mas marami ang mga employers na ang policy, present ka before the holiday para mabayaran ka ng holiday pay. May exception ba dyan? Oo, kung naka-live with pay yung empleyado at holiday bukas, naka-live with pay siya ngayon, bayad pa rin siya ng holiday pay bukas kasi authorized yung pag-absent niya. Okay? Now, in one case, papaano kapag yung regular holiday ay pumatak sa rest day ng empleyado? Okay? So, ang rule, pag hindi siya nagtrabaho, di 100% lang siya. Rest day, no work, no pay. Pero regular holiday, so may 100% siya. Nagtrabaho siya, ayun, ang masaya. Doble ang sweldo niya, 200%, one for the holiday, one for the work, plus may 30% siya nung 200% as premium pay. Kasi compensation yon for working on his rest day. Yan ang sabi ng Korte Suprema ng 2021 dahil sa kaso ng Nippon Paints Philippines. Okay? Siyempre, may mga kababayan tayo ng mga private school teachers, paano ang kanilang holiday pay? Ang holiday pay nila ay depende, pero applicable lang ito sa mga teachers na full-time at regular. Kami mga part-timer, hindi kami kasali dyan. Okay? So, titingnan natin. Yung annual income ni teacher divided by 365, if the quotient is equal to or above the minimum wage in the region, hindi na siya babayaran ng holiday pay because the presumption is bayad siya all throughout the year. At saka ang teacher naman, hindi naman talaga pinapapasok kapag ka-holiday, whether regular or special holiday, hindi ba? Yon. Ngayon, kung ang formula na ginamit sa loob ng 12 buwan, para yung kanyang annual income ay pumasok doon sa minimum wage, ang divisor lang ay 251, kailangan bayaran siya ng holiday pay. Okay? So those are the things that you need to remember insofar as holidays are concerned. Regular man ito or special. Okay? Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!